Likod po, pwede po tayong umurong-urong ng konti dito sa harap. Dito, okay? Yung establish yung team ko dito. Parta. Yes, meron pa po tayong 5 minutes. Yan, sige po, pasok na po tayo, pasok na po. Tayo po ay magpapa-umpis na po muli. Pwede po ba natin masubukan kung still energetic pa ang ating mga bisita? Yes! So, gagawin ulit natin yung kanina. Palakasan ulit ng sigawan. Total, nakapagkapi na lahat. Siguro mukhang gising na ulit tayo, no? Okay, ulit ha. Dito sa side na to. Sa right side. Taas mga kamay. Di pa active. Taas. Yan. Pag sinabi kong barley, sabihin yung sante. Okay? 1, 2, 3. Barley! Sante! At pag sinabi ko namang sante, ano ang isisigaw? Grabe talaga. Lahat talaga nasa team ko. Sino malakas na i-recruit ko lang? Okay na. And we are about to enter our most exciting part Yes, partner. of this season event. Yes, nasa season event na po tayo, partner. Ito yung pinaka-exciting part ng inyong buhay kung sakaling makikinig kayo ng maigi. Okay, partner? Alam niyo po ba, itong mga taong ito, sila po yung mga taong professional, pero mas pinili pa po nilang magnegosyo. Tama, partner. So, hindi na natin patatagalin pa, partner. Pakilala na natin ang ating unang magiging seasonal speaker. Yes, partner. Pero, please watch this video. Our top 27 Sunday Bronx Elite Philippines Mentor Geraldine James. Hello, ayan. So what's up, San Pablo? Mabaliktad. What's up, Sunday San Pablo? Ayan. So energetic na po ba ang lahat? Nakapag-copy ba ang lahat? Gising na ba ang lahat? Ayan. So excited na po ba kayo sa second part ng ating program? Ayan. So bago ko po simulan ng aking sharing, kamusta ho kayo? Mabuti. Busog lang. Mabuti. Ayan. Kamusta naman ho yung mga pangarap nyo? Pangarap pa rin? Pangarap pa rin. Yung iba? Iyon. So sa loob po ng kwarto na to, pwede po ba pakitaas ng kamay lahat ng merong pangarap? Taas ng kamay ng merong pangarap? Ayan. So gusto nyo ba ng chismis? Yes! Ayan tayo yung pag-chismis. Alam. So ito na nga. Alam nyo ba? Iba! So ito na. Alam nyo ba na ang pinakamahirap daw na tao sa buong mundo, sa balat ng lupa, is hindi yung mga tao na halos walang makain, walang maayos na tirahan, walang ising kung duling. Alam niyo kung ano?
Ano? Yung mga taong walang pangarap. Very good. Alam na alam. Bakit? Tanong niyo ako bakit? Bakit? Eh kasi nga, libre na lang. Wala pa. Di ba? Tama? Tama. Libre na nga, hindi mo pa magawa. Ba't natahimik? Sino ulit dito may pangarap? Ayan, so halos na, nagtaas na. Ayaw mabansagan ng mahirap, no? Sino ulit may pangarap? Ayan. But here's the catch. May catch. Ano kaya yun, Miss Jera? Sabi, libre lang daw ang mangarap. Pero, take note, hindi po libre ang pangarap. Naintindihan? Yes. Libre lang mangarap, pero hindi libre ang pangarap. Bakit? Kasi kailangan mo ng resources para makuha or matupad mo yung mga pangarap mo. Tama? Yes. At isa sa mga number one resources na kailangan mo ay, ano? Pera. Money. Ang tanong, may pera ka ba? Wala pa. Meron, ako sabihin wala, kasi lalo kayo mawawalan. Meron, kaya na, hindi sapat. Meron Ayun, pala. Good news. Gusto nyo ba ng good news? Yes. Good news kasi yung pinresent ko sa inyo kanina ni partner John Asia, isa po yun sa mga pwede nyong gawing solusyon para magkaroon ng sapat na resources para makuha nyo po ang inyong mga pangarap. Yes. Alam nyo kung paano ko po nasabi? Paano? Kasi isa po ako sa mga buhay na patotoo na natulungan ng opportunity na pinresent sa inyo kanina ni partner na makuha yung mga pangarap at a young age. Yes. So sa mga oras po na to, hayaan nyo pong i-share ko sa inyo yung aking Sunday journey. Paano ba ako natulungan ng Sunday opportunity na mabago ang buhay ko at matupad ang mga pangarap ko at a young age. So, konting background lang po muna, no, bago tayo magsimula ng Sunday story ko. Ako po ay isang probinsyana, kalapit na bayan lang po ng Laguna, Quezon Province. That's 1 hour travel from here. And kung hindi nyo po na itatanong, ay hindi na po nalalayo sa akin ang San Pablo City dahil dito po ako nagtapos na kolehiyo. Wow. San Pablo. Yes. Classmate ko po, yung kapatid ni partner. Yes, Jane. Ayan. Trivia lang, naisipin ko lang. Ayan. So, sino ba si Gerald before Sunday? Isang mahiyaing probinsyana. Breadwinner po ako ng family. So, after ko po makagraduate ng college, nakipagsapalaran po kaagad ako sa Manila. Normal na ginagawa ng mga taga-probinsya, tama? Yes. Nakipagsapalaran sa Manila kasi ang thinking natin, mas malaki ang opportunity at sahod sa Manila. So, first job ko po, call center agent. And then, nabigyan po ako ng opportunity na makapag-abroad. Sino po dito ang OFW? May kakilala or kamag-anak na OFW? Ayan. So, panandalian lamang po yung naging experience ko na maging isang OFW dahil first time ko po. First time ko po na mag-abroad. And akala ko po nung time na yun, start na siya na maganda pong career. Kasi yung taga-probinsya nga nagmamanila, how much more pa yung mag-abroad? Tama? Tama. And yung naging journey ko po dyan ay hindi rin naging madali. So, in short po, to cut the long story short, hindi po nag-workout yung pag-abroad ko. Unang-una, first time ko, and hindi po ako sanay na malayo ng sobrang layo sa family. At dyan ko po na-realize na talagang yung mga OFW natin, kaya saludo po ako sa mga OFW dito dahil hindi po talaga biro ang malayo sa family. Yung gusto mo umuwi pero hindi mo magawa, kailangan mo mag-stay dahil kailangan mo magtrabaho para sa kanila. So, ang nangyari po sa akin dyan is nagkaroon po ako ng depression. Because of depression, kinailangan ko pong ibalik dito sa Pilipinas. Akala mo napapanood ko lang sa movie, or kahit ngayon, ang dami tayong mga lumalabas ngayon sa social media ng mga kababayan natin na OFW na nawawala sa sariling pag-iisip, hindi na kumakain. Na-experience ko po yun. Kaya kinailangan kong iuwi dito sa Pilipinas para dito mag-recover. And tingnan niyo po yung itsura ko. Yan po ako, nung umuwi ako dito sa Pilipinas, I was 22 years old. Tingnan niyo po ngayon. Ang layo na, di ba? Yes. Isa po talaga sa testimony din na talagang totoo yung nagiging transformation dito sa
Sante. And paano ko nakilala si Sante? Not because of the business at first. Kasi kailangan ko ng produkto that time. So, katulad ng karamihan, like product po, na-introduce ang Sante sa akin. In-introduce siya sa akin ng husband ko, boyfriend ko pa lang siya. That time, tinatry niya ako. Isa po ako sa pinag-experimentuhan niya. Yung time na yun, kung talagang effective ang Sante Party. Ayan. At alam niyo po, true enough, after few months of taking our products, natulungan po talaga ako. Naka-recover ako ng mabilis. At dahil ng mga panahon yun, problema ko yung health ko. At the same time, problema ko rin yung pulsa ko. Kasi nga po, breadwinner ako. Hindi ko afford na matagal ng matagal na walang trabaho. Kasi nga po, may pamilya akong sinusuportahan sa province. That's why, I decided July 2, 2016, 9 years na po ako sa Sante, ngayong July, nag-decide po ako na mag-join para subukan yung negosyo. Kasi nga, naging maganda sa akin yung epekto ng produkto eh. Di ba, paulit-ulit na sinasabi kanina, pag maganda ang produkto, maganda ang negosyo. So, ayan po ako nung nag-start ako kay Sante. And hindi po naging madali para sa katulad ko nung panahon na yan. Kasi kung titingnan nyo naman po, di ba, yung itsura ko, kung ako yung mag-aalok sa inyo ng produkto, maniniwala po ba kayo na nakakagaling yung produkto natin? Sa itsura ko yan! Maniniwala po ba kayo, ma'am? Medyo. Sino dito yung hindi? Parang sige, sakan nyo na. Ayan, si ma'am. Diba? Hindi. Kasi mukha talaga may sakit niyan. And grabe po yung naging experience ko dyan. Kasi nga po, mahihiyain. So, hindi rin po talaga ako sanay na kumausap sa mga tao. Lalo na kung hindi ko kakilala. May point pa po dyan na talagang harap-harapan. Sinabihan ako, ginagamit mo ba yung produkto mo? Tinignan ako mula ulo hanggang paa. Grabe yung rejection. Grabe. And simula time na yun, buti na lang talaga ang Sante ko ay e-commerce ready. So, doon ko po may maximize yung online. So online na po ako nag-business. Ino-offer ko po siya. And then, nakaka-close naman tayo kahit pa paano. Yan po yung pruweba na nakakabenta tayo. And alam niyo po, sabi ko nga dyan, you don't have to be great to start. But you have to start to be great. Marami po kasi dito sa atin na natatakot, hesitant, kasi nga ang thinking nila, hindi para sa akin yan, kasi hindi naman ako magaling, hindi ko naman linya yan, wala akong experience dyan. Pero alam niyo po, nung nag-start ako dito sa business na to, wala rin naman akong idea, wala akong experience. Sinubukan ko lang. Yun lang naman yung kailangan mong gawin eh, para malaman mo. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Ayan. So, tinuloy-tuloy ko po through ups and down, napakarami po challenges ang dumaan. Pero dahil nandun yung matinding, tawag ito, anong term nun? Nandun yung talagang kagustuhan ko na matulungan ako, yung family ko, makuha ko yung mga pangarap ko. Sa sobrang dami ng rejections, sa pinagdaanan, mga quitting moments, dumaan din po kami dyan. Itutuloy ko pa ba? Ilang taon ko rin ginagawa, bakit hindi ko makuha yung resulta na gusto ko? Tinuloy-tuloy ko po hanggang sa hindi ko namamalayan, unti-unti nagkakaroon na rin ako ng mga business partners. And dahil na naging consistent tayo, pakibasa nga po. Consistency is the key. Yes, consistency is the key. Ngayon, sa mga nagsisimula pa lang po dito, no, tandaan niyo po yan. Wala pa man tayong resulta ngayon, pwede niyong ikwento, yung kwento muna namin. Kailangan niyo lang ituloy-tuloy para habang ginagawa niyo, hindi niyo namamalayan, unti-unti, nagkakaresulta na ba kayo. Kasi yun lang naman yung ginawa ko. Tinuloy-tuloy ko lang siya, and ayan, na-unlock po natin yung mga results na gusto nating makuha sa negosyo. Nagsimula sa pinrams, car, house, income, travel, gadget, at tuloy-tuloy na po yan hanggang ngayon. At kahit na gano'n na po yung na-experience natin dito sa business, kasi ang dami nagsasabi, ay, init na yan, petics na lang yan, nag-aabang na lang yan ng income. Hindi po. Tuloy-tuloy pa rin po ang hataw. Huwag mong kakalimutan yung basics ng ating negosyo. Ano yung basics ng ating negosyo? Sell, sponsor, sustain. Yan. So kahit po kami mga nasa elite na, patuloy pa rin po kami humahataw. Kasi kailangan po kasi kailangan namin i-model yung behavior. Tama? Yes. So tuloy-tuloy po tayong nagbebenta. Yung iba ayaw dito ng benta-benta, pero aminin man natin o hindi, wala pong negosyo na hindi involved ang selling. Magbebenta ka talaga. Mapaprodukto man yan o servisyo, magbebenta ka pa rin. And alam niyo po, sabi ko nga, mahihiyain ako, pero dahil sa kagustuhan ko na mabago yung buhay ko, lumabas ako ng comfort zone.
Inaral ko po yung negosyo, nag-attend ako ng mga training, kinonquer ko yung fear ko sa pagsasalita, sa harap ng tao, katulad po nito. And alam niyo po, ang naitulong sa akin, nung patuloy kong maglabas sa comfort zone ko, nag-grow po ako. Kaya sa mga aspiring po dito na gusto rin maging successful dito sa ganitong klaseng industriya, ang kailangan niyo pong gawin talaga is lumabas kayo sa comfort zone nyo kasi nandun po yung growth, nandun yung success. And kapag in-embrace mo kasi yung growth, hindi mo mamamalayan, mag-grow ka na rin sa negosyo. Hindi ko na mamalayan, grabe, lumalaki na pala yung grupo ko, nagkaka-network na pala ako, akala ko hanggang benta-benta na lang ako ng produkto. Hindi naman po ako makakarating sa elite kung talagang hindi ako nag-network o hindi ako nag-build ng negosyo. Tama? So, ayan po yung aking fast-growing team sa ngayon. Palawan, iba't ibang part po ng Pilipinas. Meron din po international. And alam niyo po, ang perks kapag talagang ginawa, sineryoso, pinusuan mo yung negosyo na to, sobrang daming perks po ang na-enjoy mo. At to share with you, ito po yung mga perks na na-enjoy ko sa Sante. Simulan natin sa gadgets. Hindi po basta-bastang gadgets ang pinamimigay ng kumpanya. Luxury gadgets po. Sabi ko nga, yung 100,000 na presyo ng cellphone, hindi ko yung ibibili kung galing sa sarili kong bulsa. Pero dahil pinamimigay lang ng company ng libre, tatanggihan mo ba? Hindi. Diba claim lang ng claim? And of course, travel. So never ko po yung na-experience during my employment days. First time ko po, Boracay. And then nasundan na po yan ng international travel. Memorable po sa akin dyan yung New Zealand. Bakit? Kasi pinuntahan po namin mismo yung farm natin sa New Zealand and yung manufacturing plant natin. At suggest ko sa inyo, i-go nyo rin po na makapunta dyan kasi mababago po talaga yung pananaw nyo sa negosyo natin. Hindi po just. Sabi nga, di ba? Hindi basta-basta yung ating produkto at negosyo. And nasundan, 8 countries and counting na po. Libre po yan, ha? Libre. Wala po akong ginastos dyan. Papunta lang sa airport. And, di ba, nabanggit ko po sa inyo kanina, hindi man ako pinalad na mga ibang bansa para magtrabaho. Who would have thought na ito pala yung plan ni Lord sa akin? Ayaw niya ako mga ibang bansa para magtrabaho, mas gusto niya mga ibang bansa ako para mamasyal at mag-enjoy. Ayan. So, ito po yung aking recent travel lang last month. Yan, sumakay po kami ng napakalaking barko, Spectrum as Ovation of the Seas, Royal Caribbean Cruise. Nakikita niyo naman po sa likod. Ganyan po kalaki yung barko na sinakay namin para siyang isang malaking bola na nakalutang sa dagat. Wala po kami ibang ginawa dyan, kundi kumain, maglaro, matulog, at magbanding. Yan. And ito po, sino po mga batang 90s dito? Batang 90s! Ayan, mga panatik ng Jack and Rose love story. Ayan. So, isa po ako doon. And ayan. Yan, si Senator Chito. Ayan. Batang 90s. Ayan. So, isa po ako sa mga, ng Rose and Jack na love story ng Titanic. Alam niyo po, inimagine lang namin yan sa Santayat. That was year 2017. Sabi ko, mahal, itry nga natin yung moment ni Rose and Jack. Ganyan, kaya makikita niyo yan sa Santayat po yan. And hindi po namin inakala na after 5 years, ang tagal po after 5 years, sino mag-aakala na magsusunod-sunod po namin magagawa sa iba't ibang napakalaking, luxury talaga na barko. Patatlong cruise ko na po na-experience sa Santay, Spectrum, Genting, and Ovation of the Seas. Ayan. Kaya naging signature post na po namin siya mag-asawa. Kasi nagsimula lang siya sa Santay yan, pero nagkatotoo siya. Sunod-sunod po. And ang maganda po dito, hindi na lang ako yung nag-e-enjoy sa mga free travel ng company, naiisama ko na rin po yung mga business partners ko. Kasama ko po silang nag-e-enjoy sa travel. Ayan po sila. And ayan, so, qualified na rin po tayo for the travel next year. So, this year po, sino dito gusto sumama sa amin next year? Ayan, sobrang saya po niyan. Babalik po tayo sa pagkabata kasi kasama natin dyan sila Mickey Mouse. 500 po tayo mag-e-enjoy dyan. Malaki pa po yung slot, kaya pwede pa po kayong sumama. And ito po, isa pa rin sa mga incentive ng company. Dati po, naikwento nga ni Mentor Charlie kahapon sa mga naka-attend ng ating ISIA, no? Ito po yung buhay namin dati, nung nagsisimula pa lang kami sa Sante. After po ng work, yan mga puyat pa. Bawal po kami matulog ng
sabay sa bus. Kasi pag lumagpas po kami, wala kami extra pamasahe pabalik. And meron pa po kami moment dyan na talagang nagwa 1, 2, 3 kami sa jeep. Imagine niyo po ako, no? Nakadress, nakasabit sa jeep, tapos magwa 1, 2, 3. Ganun po yung mga pinagdaanan na kapag kinukwento namin ngayon, parang natatawa na lang kami. Pero nung time na nandun kami sa moment na yun, sobrang nakakaiyak. Sobrang nakakaiyak talaga. And dahil po, naniwala kami na talagang itong opportunity na to ang makakatulong sa amin na mabago yung buhay namin. Kasi nakita namin sa mga nauna sa amin, sa mga mentors, tinuloy-tuloy namin. And alam niyo po, and po yung picture, so kahit siya lang yung tulog, bawal ako. Kasi nga, baka lumagpas kami. Na-experience na kasi namin yan lumagpas kami, lakad kami pabalik. Ayan, lalo na pag hindi pa sahod, di ba? And alam niyo po, sa biyaya ng Diyos, sa tulong ng negosyo ko, nagkaroon po kami ng sarili naming sasakyan. So, hamak na mas comfortable po yung travel namin ngayon. And yung aming house incentive na ngayon po, nakatayo na po siya sa Quezon Province. Wow! And may additional ka po na investment condo unit po sa Metro Manila. Kahit kami po minsan, pag nagkukwentuhan kami ng asawa ko, grabe no, at our young age, meron na tayong mga ganitong investment. Parang hindi pa rin kami makapaniwala sa mga nangyayari sa amin sa Sunday. Ayan. And, yan, peso and dollar income. Dollar income, di man pinalan makapagtrabaho abroad, pero dito pala sa Pilipinas, pwede ko siyang gawin na kumita ng dollar na nandito ako sa Pilipinas, di ba? And may savings pa. Savings na never kong nagawa nung nagtatrabaho ako. Kasi nga yung sahod ko, pag hindi sakto, Kulang. Kulang or zero. Ayan. So, grabe yung nagawa sa amin ng negosyong ito, no? And then po yung mga na-enjoy namin ngayon, tingnan nyo po, meron ako dyang income na 89,000 in one day. Alam mo po yung 89,000 na yan, almost 1 year ko na po yung sahod nung nagtatrabaho ako. Pero sino mag-aakala na pwede ko pala siyang kitain sa negosyong to ng isang araw lang? Gusto nyo rin ba yan? Yeah! Kasi po yan, basta tuloy-tuloy nyo lang kung gawin na ang negosyo and nakakapagpa-check na rin po tayo from time to time. Ayan. Dito po sa Sunday, unlimited po ang income. Nung empleyado ako, kinsenas katapusan lang yung sweldo. Pero dito sa Sunday, daily, weekly, monthly, quarterly, meron pang trimester. Yeah! Gusto nyo ba yun? And dahil na okay yung income natin, yung mga bagay na pag namamasyal ka sa mall, window shopping lang, tingin-tingin ka lang ngayon, pag ginusto mong bilhin, mabibili mo na. Yeah. Na hindi nako-compromise yung budget mo. Kasi nga, meron na. Meron ka ng sapat na income para gawin yung mga gusto mo, pumunta sa mga lugar na gusto mo, at bilhin yung mga bagay na gusto mo. Ayan. And of course, my family, my biggest why, bakit ko naman talaga patuloy na ginagawa yung negosyo. Lalong-lalo na yung sa parents ko. Gusto ko habang kasama ko pa sila, habang buhay pa sila, makabawi ako sa kanila. Yung mga simpleng bagay, simpleng hiling nila na never kong napa-experience sa kanila noon, nagagawa ko na ngayon sa tulong ng negosyo ito. Imagine niyo po, yung mga birthdays, hindi namin yan pinapansin dati kasi yung ibibili namin ng cake, ng panghanda, ibibili na lang namin ng bigas at ulam, di ba? Pang ilang linggo na yun. Pero dahil nandito na tayo sa Sunday, kahit Mother's Day, Father's Day, kahit anong holiday pa yan, mag-cake tayo, maghahanda tayo, sige! Di ba? Ang sarap po sa pakiramdam pag marami kang option. Di ba? Pag marami kang choice. And yung bahay po ng parents ko sa amin, sa Quezon, sa tulong din po ng negosyong ito, sa biyaya ng Diyos, ay naparenovate ko rin po. That was pandemic. Imagine niyo po, no? Yung iba nagbebentahan ng mga bahay nila kasi nga lack of budget, talagang pagbibili na lang ng pagkain. Pero ang dami pong mga Sunday business owners ang nagpapagawa ng mga bahay. Even our company po, yung atin pong international headquarters sa Cavite, pandemic po yun pinatayo. Ganon po kaganda yung negosyo natin. Pandemic proof nga po kung tawagin nila. And hindi ko po magagawa lahat ng yan kung ano man po yung meron ako, kung ano man yung resulta na pinakita ko sa inyo, kung hindi rin dahil sa paggabay at pagsubaybay ng mga naging mentors ko dito sa negosyo. Yun naman po yung maganda sa business natin. Talagang hindi mo siya gagawin na mag-isa. Marami ka ditong makakasama. Maraming mag-guide sa'yo. Isa kami doon. Kahit hindi mo kami ka-team, i-guide ka namin. Ganun po kaganda yung community natin sa Sunday. And dahil po sa mga advices,
na sinusunod ko from them, mga mentors natin, board of directors. Ayan, tuloy-tuloy po, naging part na po tayo ng Sunday Clinic. Ayan, so ito po ay isa sa mga biggest achievement ko dahil hindi rin po biro na mapasali sa ganitong circle, and it's really an honor and privilege for me na makasama, ma-recognize ng company na mapabilang sa kanila. Ayan. And eto, tapos na. Ayan. So, bago ko po ipasa sa susunod na speaker yung mikropono, ito lang po yung iiwanan ko sa inyo. Gusto niyo po bang matupad yung mga pangarap nyo? Yes! Wala pong perfect timing. Kung gusto mo yung makuha, kailangan mong desisyonan ngayon. At kapag dinesisyonan mo yan ngayon, hindi yan mangyayari kung hindi mo gagawa ng action. Kailangan, kapag makapag-decide ka, kailangan actionan mo kaagad. Ituloy-tuloy mo lang kasi magugulat ka, yung buhay na pinapangarap mo lang noon, pag-gising mo, buhay mo na pala ngayon. Your Yellow Diamond Executive Director, and let's live more and do more with Sunday. Yes, thank you. Our top 27 Bronze Elite Philippines, Mentor Jeremy Chase. Ayan, napakaganda ng sinabi ng ating mentor na si Mentor Jeremy. Ano sabi, partner? Libre lang ang mangarap, pero hindi libre ang mga... Libre lang ang pangarap, pero hindi libre ang mangarap. Tama. Kaya kailangan natin dito aksyonan. Tama. Pag wala pa na tayong pangarap, dukha pa tayo sa dukha. My God.